Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. Samahan ninyo ako sa isa na namang kwento ng Ang Aswang Series Part 4. Kapre, ang higanteng nakamasid sa dilim. Sa video na ito ay bubuksan natin ang isa sa pinakanakakatakot at misteryosong alamat sa Pilipinas. Ito ang kwento ng Ang Aswang Series. Totoo nga ba ang nilalang na ito? O isa lamang itong alamat na ipinasa mula sa ating mga ninuno? Alamin natin sa pang-apat na bahagi ng ating bagong serye. Simulan na natin. May mga gabi na kahit wala kang nakikita, ramdam mong may nakatingin sa'yo. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang tunog. Pero bigla mong maaamoy ang usok ng sigarilyo. At kapag tumingin ka sa taas ng puno, may makikita kang pulang sindi na parang mata na nakatingin diretso sa'yo. At doon mo marirealize, hindi ka nag-iisa. Sa Pilipinas, punong-puno ang ating kultura ng mga kwento ng kababalaghan. Mula sa mga aswang hanggang sa mga nilalang na hindi mo maintindihan kung kaaway ba o tagamasid lang. At isa sa pinakamisteryoso ay ang kapre. Hindi ito tulad ng ibang halimaw na umaatake agad. Tahimik lang siya, nakaupo sa taas ng puno, naninigarilyo at nagmamasid. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang kapre? At bakit hanggang ngayon may mga taong naniniwalang nakita nila ito? Ang kapre ay isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na inilalarawan bilang isang higanteng lalaki. Karaniwan, maitim ang balat, may makapal na balbas at napakalaki kasing laki ng puno na kanyang tinitirhan. Madalas siyang makita man o sinasabing nakatira sa mga lumang puno, lalo na sa Balete. Isa sa pinakakilalang katangian niya ay ang kanyang sigarilyo. Ang usok nito ang kadalasang unang napapansin ng tao bago pa siya makita. Pero kakaiba ang kapre dahil hindi siya agad nananakit. Sa halip, mas gusto niyang paglaruan ang isip ng tao. Maraming Pilipino ang may kanya-kanyang kwento tungkol sa kapre. May mga nagsasabing habang naglalakad sila, bigla silang naligaw kahit kabisado nila ang daan. Paikot-ikot, parang may humaharang sa kanila. At kahit anong gawin nila, hindi sila makalabas. Hanggang sa may marinig silang mahina ngunit mabigat na tawa mula sa taas ng puno. May isa pang kwento, isang lalaki ang umuwi gabi na dumaan sa isang lumang puno ng Balete. At napansin niya may usok na parang nanggagaling sa taas. Akala niya may taong naninigarilyo lang. Pero nang tumingin siya, dalawang pulang mata ang sumalubong sa kanya. Hindi siya makagalaw. At sa loob ng ilang segundo, pakiramdam niya parang sinusuri siya na parang isa siyang laruan. May ilan din na nagsasabing ang kapre ay may kakayahang maging invisible at makikita mo lang siya kapag pinili niyang magpakita. Pero sa modernong panahon, marami ang nagtatanong, totoo nga ba ang kapre o isa lamang itong kwento? Kapag ikaw ay nasa kagubatan, lalo na sa gabi, ang iyong utak ay nagiging alerto. Bawat galaw ng dahon, bawat tunog ay nagiging mas malakas. At minsan, ang imahinasyon ang pumupuno sa hindi natin maintindihan. Ang usok na nakikita, maaaring hamog lang. Ang pulang ilaw, maaaring ilaw ng insekto. Pero dahil sa takot, nagiging kapre ito sa ating isip. Ang kapre ay bahagi ng sinaunang paniniwala. Bago pa dumating ang mga dayuhan, naniniwala na ang ating mga ninuno na may mga espiritu sa kalikasan. Ang mga puno, lalo na ang malalaki at matatanda, ay itinuturing na tahanan ng mga nilalang. At ang kapre ay isa sa mga bantay ng kalikasan. Hindi siya basta-basta nananakit. Pero kapag ginulo mo ang kanyang lugar, doon siya kumikilos. Hanggang ngayon, may mga kwento pa ring kumakalat ng mga taong nakakita o nakaramdam ng presensya ng kapre. At kahit wala tayong konkretong ebidensya, isang bagay ang sigurado, ang takot ay totoo. Kaya sa susunod na mapadaan ka sa isang lumang puno, lalo na sa gabi, at may maamoy kang usok ng sigarilyo, tumigil ka. Huwag kang lilingon agad dahil baka pinagmamasdan ka na niya. At habang nagtatapos ang gabi, may isa pang nilalang na nag-aabang sa dilim, mas maliit, mas tahimik, pero mas mapanganib. Sa susunod na episode ng Aswang Series, tuklasin natin ang tiyanak. Handa ka na ba sa kanyang pagdating? Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa inyong panunood sa isa na namang kwento ng Ang Aswang Series Part 4.
Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, mag-follow at mag-subscribe sa Inside the Story PH para sa mas marami pang kwento ng misteryo, kasaysayan at mga pangyayaring patuloy na nagbibigay ng tanong sa ating mundo. Ito ang Inside the Story PH. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Hanggang sa muli mga ka-Inside the Story PH. Paalam.